Magandang araw sa inyo mga kasabong at welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Lordis Sisiw Academy. So pag-usapan natin ngayong araw na to ang tinatawag na pointing. Ano nga ba ang tinatawag na pointing at bakit nagpo-point tayo ng mga manok? At bakit ito kailangan lalong-lalo na sa mga derby? So unang-una muna, ano nga ba ang tinatawag na pointing? Kasi kadalasan naririnig natin ito sa mga kaibigan natin, naririnig natin sa mga batikan na handlers, naririnig natin sa mga batikan na breeders, sa mga naghahanda ng manok. Talagang naririnig natin to, Kasi this is now the practice and the science of one of the science na kasama sa proseso ng pagkukondisyon ng manok hanggang sa paglalaban. So mapapansin natin may mga mapapansin tayo minsan sa mga laban natin na bakit ang galing ng manok na yung sa bitaw. Pagdating ng actual na laban, tatalon-talon lang, walang power, walang puwersa, parang anlamya ng palo. So sabihin nyo, nanibago, anlamya ng palo na wala ang power. Bakit ganun? Diba? Natalo. Minsan, masakit pa, masasabihin, mambubulok-bulok ang manok kasi walang puwersa talaga. Kahit ilang beses kumonekta, ilang beses magpatama, hindi makapatay, hindi makatapos ng kalaban. So, meron naman tayong mapapansin na minsan laban natin na regular lang ang bitaw, regular lang sa bitaw, patalon-talon lang. Pagdating naman pag may tari na, talagang napakabilis tumapos ng kalaban, napakabilis mag-dispose. Parang isang konekta lang, tapos na. Hindi natin alam kung saan nanggaling yung palo, basta lang nagbanggaan, pag hiwalay, gapang na ang kalaban. Tapos na. So, kumbaga, sabihin nyo, mahiwaga talaga ang sabong, karamihan ng mga narinig natin, mahiwaga ang sabong. Kasi talagang ganun dinispose ang opponent na akala natin swerte or tsamba. Although hindi naman natin inaalis may factor pa rin ang swerte, may factor pa rin ang tsamba. Otherwise, where's the fun sa sports natin na to? So kinukonsider pa rin natin, sinasamahan pa rin natin ng factor ng swerte at tsamba ang laro na to. But not that much. Not that much. Pinakamababang porsyento yun. So anyway, so ilan yun sa mga example na nabanggit ko sa pointing, na parang yung manok natin nananalo na ang bilis, na parang hindi natin inaasahan. Minsan naman yung manok na hindi natin halos mapaniwalaan na natalo. Kasi sobrang galing, tapos pagdating sa actual na performance, hindi talaga siya nag-perform. So parang saan may mali? Saan nagkakaproblema? 'Di ba? So I think isa sa mga reason is yung pointing. So ano nga ba ang tinatawag natin na pointing? Ang tinatawag natin na pointing is pagpaparating sa estado ng manok kung saan very alert siya, sharp na sharp, at buo ang katawan na may puwersa. Kasi ang cutting, sabi nga natin, kung ano ang pinakamabilis mag-dispose na manok, kung sino ang pinakamabilis mag-dispose o tumapos sa kalaban na manok, siya ang sinasabi natin o tinatawag natin sa simpleng salita na maganda ang cutting, magaling mag-cut ang manok. And ang cutting is nagmumula sa dalawang bagay. Unang-una, oxygen. Pangarawa, lakas. Kasi yung oxygen na yan na tinatawag natin, yung oxygen sa dugo ng manok, pag maraming oxygen, maraming hangin sa dugo ng manok, mabilis ang snap ng paa. Yung pagpalo niya ng ganyan, ang bilis ng recoil. Parang kisap mata, pagpasok ng ganun, biglang ibabalik o pipitik ng mabilis. So akala mo hindi kumontak, maya-maya sub-sub na ang kalaban. Yun yung speed, gawa ng power ng oxygen sa dugo ng manok. So pagbulto ang katawan ng manok, asahan mong may puwersa siya. So lalo sa istagan, karamihan sa mga pagkakamali sa pointing is yung mga manok na naglo-lose weight. Hindi naman nag-lose weight dahil bagsak ang moisture, kundi bumagsak ng katawan, lumipis ng katawan, nawala ang moisture, nawala na yung nararamdaman nating muscle dahil sa stress, dahil sa gutom. So wala na siyang puwersa, wala ng power pumalo. Nandun pa rin ang kilos, pero kulang na sa puwersaan padating ng palo. Hindi kagaya nung manok na talagang magandang paramdam, well pointed, dumadagundong ang palo, kumuntak ng isa, talagang dudurugin ng kalaban.
So dyan tayo makakakita ng mga showtime na performance pag ang mga manok talagang well pointed. Well pointed. So again, nanggagaling ang tamang pagpo-point ng manok sa dalawang bagay, oxygen sa dugo dahil nga nagbibigay siya ng power at speed. Dahil ang manok na mabilis, siya ang mabilis makapagpatama, mabilis ang paa. So pag hindi pointed ang manok natin, kulang sa energy, kulang sa oxygen, sa oxygenation ang blood. So yung parating ng palo niya kulang. So mapansin nyo, pag angat bit-bit kasi kulang sa sharpness. Ang reflexes niya hindi gaanong coordinated. So sa pagpo-point, dapat siguraduhin na yung reflexes niya is coordinated sa brain niya. That's why may process ang pagpo-point ng manok. So may explanation ng pagbababa ng manok every 3 hours, every 2 hours, every hours. So may kanya-kanyang explanation yan. Pero ibabanggitin natin yan sa mga susunod pang discussion natin. Kasi mahaba-haba itong topic ng pointing. So ipinapaliwanag lang natin ngayon ang rationale behind ng pagpo-point, bakit tayo nagpo-point at kung ano ba talaga ang tinatawag na pointing. So again, ulitin ko, sa simpleng salita, ang pagpo-point, ang pointing ng manok is madala natin sa estado na ang manok na kung saan very sharp siya at very alert. Heightened ang senses, coordinated ang reflexes, at may katawan para may power siya. Highly charged, highly oxygenated ang body niya para yung palo niya pumuputok at dumadagundong. So hindi natin siya basta-basta mapaparating ng ganun-ganun lang. May sistema, may proseso, at in my case, meron akong ginagamit na gamot na tinatawag kong True Point. So sariling paggawa natin ito at talagang nakita naman natin na ang performance niya sa mga labanan since 2014. So kumbaga, yun ang ginagamit ko. Anyway, yun ang konsepto ng pointing. So kailangan ang manok natin, kasi sabi nga natin territorial ang manok So territorial ang manok, once na hiniting mo yan sa gradas, binitawan mo, aabang lang yan. Aabang. Pag pinasok siya, babanggain niya ang kalaban. Babanggain niya ang kalaban ng mabilis. So kung sino ang unang makareact, siya ang may chance makatama. At kung pointed ang manok mo, siya ang unang magre-react, siya ang mas malakas ang parating na palo. Kaya mapapansin nyo, seconds lang ang patayan. Seconds lang. Tapos na ang labanan dahil sa manok na mga pointed. So ngayon, skills na rin yan. So maraming magagaling ang handler na marunong na rin mag-point. Ang iba nagkakamali lang, kagaya nung last time. May pagkakamali kami kasi nagbawas ako ng sagad sa submission. Hindi na namin pwedeng pitikan ng konti ang manok para ma-point siya, para humabol. Otherwise, mababaduit kami. And since sunod-sunod ang laban, nang gabing yun, masyadong dikit ang schedule. Nung ibinababa na namin ang manok, ayaw na kumilos. So, ang remedy ko is mag-minimum na lang. Sayang. So, yung last fight ng semis namin na natalo. Pero okay lang naman kasi sabi ko, at least alam ko ang rason, hindi na ako babawas ng sagad. So, tama lang ang ibabawas ko. I think 50 grams lang ang ibabawas ko sa give and take, para may lalaroin ako na 5 to 10 grams para sa allowance, lalo sa stag. So pag-uusapan din natin yan ang pagbabawas ng timbang sa mga derby sa mga susunod nating episode. So itong intervideo natin na to is all about pointing, its concept, and kung bakit natin kailangang i-point. Kasi pag yan ang huling tulong mo sa manok yan ang huling tulong sa manok bago bitawan. Kasi masasayang lang yung buong pagkukondisyon mo, masasayang lang yung buong pagbibreed mo kung sasablay sa pointing. Kaya ang pointing, lalo sa mga malalaking labanan, importante sa ngayon. Yung skills para sa pagpo-point sa air condition na cockhouse, lalo sa mga malalaking labanan sa Manila. So napaka-importante yung matutunan natin yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, medyo mahaba-haba talaga itong topic ng pointing. Kaya pag-usapan natin guys sa mga susunod ang iba pang mga detalye nito. And don't worry, I will help you out sa mga ganitong sistema kasi napagdaanan ko rin yan, nahirapan din ako. Kaya talagang ayokong pagdaanan ng karamihan. It's heartbreaking lalo kung malakas ang loob mong magsugal. So mahirap magsugal sa hindi mo pa proven na sistema at mahirap basta-basta magsugal sa manok kasi nga
Lahat ng kalaban mo, ganyan din ang iniisip, ganyan ang inaasam, ganyan ang minimithi. So always think of the worst. Kasi talagang hindi reliable na magsukal tayo ng malaki sa ganitong mga labanan, kundi para matest lang natin ang mga manok natin. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa mga susunod natin ulit na topic. Master Marcos ulit ito ng Lord GCC Academy.